Aloha. Maligayang pagbabalik, kaibigan. Ako ang ligaw na kaluluwa. Nakatanggap ka na ba ng wedding invitation? O kaya naman kung sakaling makatanggap ka sa hinaharap, siguraduhin na suriin itong mabuti dahil baka may tinatago itong importanteng detalye. Halina, lumapit ka. May ikukwento ako sa'yo. Halos hindi ko na ito napansin. Nakabaon siya sa lahat ng junk mail at pre-approved na mga alok ng credit card. Ang paanyaya ay nakaimprinta sa kulay puting card. Sa kanan ay larawan ng isa bang parang generic na mag-asawa na pwede mong makita sa Google. Sa kaliwa ay isang simpleng mensahe sa plain na font, Just Married, David and Kate, January 6, 2026. Binalikan ko ng 2 beses ang kakaibang mensahe habang nakatayo sa harap ng aking lamesa. Sinusubukang alalahanin kung paano ko nakilala ang mag-asawa. Ang taming David na kilala ko ay ang kapatid ko na hindi lang single pero marahil ang pinaka-single na tao na kilala ko. Tumingin ako sa larawan ng masayang mag-asawa at hindi ako nagbibiro nang sabihin kong bumagsak ang aking panga. Ang lalaki sa larawan ay ang nakababatang kapatid ko. Naglalakad siya sa tabing dagat, magkahawak ang kamay sa isang babae, parehong nakangiti sa gitna ng sandali. Tinitigan niya ito ng may pag-ibig, kay Kate siguro, habang tinatakpan ng babae ang itaas na bahagi ng kanyang mukha gamit ang kanyang libreng kamay. Nakakainis isipin na tinatakpan niya ang kanyang mga mata sa wedding announcement photo, pero sobrang kakaiba ng mismong card kaya hindi ko na ito pinansin. Ang paanyaya ay maaaring biro pero hindi pangkaraniwan para sa napakaseryosong kapatid ko o nagpakitang gila si David at lihim na nagpakasal. Matapos kong makayanan ng unang pagkabigla, pumasok ako sa loob, itinapon ang junk mail at tinawagan si David. Gabi na sa lugar niya, ngulit hindi pa huli para makatulog. Sumagot siya pagkatapos ng 6 na ring. "Congrats sa'yo, lil bro," sabi ko. "Huh?" sagot niya. "Sinong maswerteng babae?" Tumigil siya sandali, malinaw na naguguluhan, saka tinanong, "Ano bang sinasabi mo, kuya?" Okay, siguro biro lang ito. Kung lihim siyang nagpakasal at gusto niyang itago ito sa pamilya, hindi niya ako papadalhan ng invitation. Mula sa kalituhan sa boses niya, naisip kong hindi siya kasama sa biro. Mukhang isa sa kanyang mga kaibigan ang nagbiro sa kanya. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon at pinadala ko sa kanya ang larawan ng invitation card. Sa halip na matawa, naging tahimik si David na akala ko'y naputol ang tawag. Sa wakas, sinabi niyang wala siyang ideya kung sino si Kate o sino ang nagpadala sa akin ng card. Oh, may mga kaibigan siyang palabiro, pero paano nila nalaman ang aking address nang hindi alam ni David? Sinabi niyang tatanungin niya ang mga kaibigan niya at humiling na alamin ko rin kung sino pa ang nakatanggap ng wedding invitation. Hanggang noon, iniisip ko pa ring biro lang ito. Ngunit ang seryosong reaksyon ni David ay nagpanghilabot sa akin. Baka may babae talaga sa buhay niya na sa anumang dahilan ay ayaw niyang malaman ng iba. Pagkatapos ng tawag, nag-text ako sa aming mga magulang at ilang kaibigan ng pamilya. Isa sa mga lumang kapitbahay ay nakatanggap rin ng wedding invitation at medyo nadismaya nang ipinaliwanag kong biro lang ito. Sinuri ng mga magulang ko ang kanilang mailbox sa kahilingan ko at doon lang nila natagpuan ang invitation. Salamat na lang na tumawag muna ako bago nila ito makita. Sa totoo lang, akala ko magkaka-heart attack ang nanay ko. Hanggang ngayon, 2 lamang ang bahay na nakatanggap ng card at nakakapagtaka kung paano nalaman ng mga kaibigan ni David ang alinman sa mga address na iyon. Bago ako nakatulog, nag-text ako kay David ng update. Sinabi niyang hindi pa niya nahahanap ang may gawa at balak niyang ipagpatuloy ang paghahanap kinabukasan. Medyo nag-alala ako sa kanyang pagiging seryoso. May nakakaligtaan ba ako? Ginugol ko ang ilang oras na subukang alamin kung sino ang bride niya. Sa paggawa nito,
Unti-unti kong naramdaman na parang lahat ng babae sa mundo ay may pangalang Kate. Napakaraming mahalagang babae sa buhay naming magkapatid na may ganitong pangalan na tila walang saysay pang isa-isahin. Halimbawa, ang aming kaibigan sa pagkabata at kapitbahay na matagal na gustong-gusto ni David ngunit umalis ang pamilya nito. May nangyaring trahedya sa aming high school kung saan isang Kate sa taon ni David ang nahulog sa ilog at namatay dahil sa positional asphyxia. Dinala ko rin si David sa isang party sa bahay ng isang Kate sa kolehiyo na nagtapos sa pareho naming pagkakakulong sa magdamag dahil sa public intoxication. Para bang puro Kate ang buhay ko at wala sa kanila ang konektado sa wedding invitation. Ngayon, ito ang bahagi na hindi ko pa rin maintindihan. Kinabukasan ng gabi nang tawagan ko si David tungkol sa invitation, nagising ako sa gitna ng gabi dahil tumunog ang aking telepono. Ang caller ID ay kay David. Akala ko tungkol ito sa biro at bala ko sanang huwag sagutin hanggang umaga, pero baka emergency. Sumagot ako at murahing sabi, "Ano?" Tahimik ng ilang segundo, saka may narinig akong boses ng babae. Mahinahon, mabagal at malinaw na pambabae. "Hello?" Napatayo ako sa kama. "Ano? David? Sino ito?" Sinuri ko ang screen. Kay David talaga ang number. Isa pang mahabang katahimikan at saka, "Opo, ito ang apartment ni David." Pagkatapos ay naputol ang linya. Nagtaka ako at tinawagan agad si David pero walang sumagot. Nag-text ako at tinawagan ng 3 ulit pa. Walang sagot. Nagsimulang mangamba. Oo, posibleng may babae lang sa kanyang bahay pero may kakaibang pakiramdam. Ang paranoia ko para sa kapatid ko ay kumalat sa akin. Tinawagan ko ang kaibigan niyang si Mike na nakatira sa parehong building at hiniling na tignan si David. Pagdating ni Mike, natutulog si David sa loob, ligtas. Nagalit pa nga si David dahil ginising siya. Wala siyang bisita at walang palatandaan ng break-in o pagkamanipula ng telepono. Pero totoo ang tawag. Kumpirmado sa logs ng telepono ang outbound call mula sa numero ni David papunta sa akin. Wala siyang alaala na tumawag siya sa akin at kahit minsan siyang nagsasalita habang natutulog na hindi naman, tiyak na hindi lalaki ang boses na narinig ko sa phone. Wala akong maisip. Masusing sinuri ko ang wedding invitation kinabukasan. Habang tumatagal, lalong nakakakilabot ang larawan ng babae. Bakit niya tinatakpan ang kanyang mata? Kung may nagpakaseryosong gumawa ng peking larawan ng mag-asawa, bakit hindi ibigay kay Kate ang natural na puse? At saka ko lang napansin sa larawan, ang ngiti ng babae, puno na ito ng mga matatalim na ngipin at may tumutulo na likido, parang dugo. Tumunog ang phone ko. May tumatawag. Kate ang nakalagay sa caller ID. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.